Oh, Gazini girl. Okay, Gazini is giving us silhouette. She's giving us construction design. This journey taught me that true is not about being perfect. It is about having the Damn, courage to the keep gown is yourself. gorgeous, but If look at there their is one thing I want face. people to remember, it is that your Is it greatest normal strength that comes all of from my attention goes to the embracing face? who you truly are. Very nice. Oh, Gazini. She kind of looks like a flower, you know? When you look at it, it's like a rose. Pink rose. Look at the detail of the dress. And again, the face guard baby. Can never decline. Let's see, Gazini. Let's see the scores, girl. Don't scare me now. Here they come. Okay, Osmel 9.9, Jojo 9.8. Definitely one of the best of the night. There's no 10s, but everyone is on the 9. So mga kapolitika, inyo pong napanood itong reaksyon ni Luis Portelis dito sa evening gown ni Gazini Ganados. At napag-usapan na natin at na-mention natin doon sa ating mga naunang video yung pagkalaglag ni Gazini sa top 5 ng score doon sa evening gown competition. At ngayong araw is natapos na rin po yung kailang bare face challenge dito sa preliminary round 1 ng kanilang labanan. So mga kapolitika, doon sa evening gown is wala itong si Gazini sa top 5 at unfortunately hindi rin po siya nakapasok dito sa bare face challenge sa sa kanilang competition sa round 1 ng preliminary. So apparently is wala rin po sa top 10, even sa top 10 mga kapolitika is wala rin itong si Gazini Ganados. So marami ang nagsasabi at palaisipan dahil makita natin doon mo especially sa bare face challenge na talagang mababa ang score na ibinigay sa kanya ni Osmil. At yung ibang netizen naman ay tinatanong itong si Jojo Bargais bakit hindi niya binigyan ng score na 10 itong si Gazini. Whereas yung merong mga contestant doon na binigyan ni Jojo ng 10 na score dito sa naganap na preliminary competition. At marami ang mga nag-iisip at nagtatanong kung ano ba yung criteria nila dito sa sa bare face challenge nila, kasi meron namang iba doon na nakita natin na hindi naman ganoon kagandahan mga kapolitika pag walang makeup, pero mataas ang score na ibinigay sa kanila. So ang question tuloy ngayon ng mga netizen ay meron bang favoritism, meron bang luto-luto na nangyayari dito sa sa MGI All-Star Preliminary Competition, dahil parang tila ba naging magulo na yung kanilang competition dahil dito sa mga hurado na hindi mo malaman kung ano yung hinahanap nila, ano yung taste nila mga kapolitika, mo especially ito kay Osmil na nagbigay kay Gazini Ganados ng pinakamababang score doon sa sa bare face challenge nila. So ako personally mga kapolitika ay nagsisimula na rin po ako magduda dito sa mga galawan, especially ito kay Osmil at yung ibang mga judges, kasi merong mga ibang contestant na talagang binigyan nila ng 1, binigyan nila ng 2. So medyo nakakaawa. Sa Miss Universe kasi is I believe ang pinakamababang score doon na binibigay is 5 or 6, and then yung highest score is 10. So ganun yung patakaran nila. Pero dito sa MGI All-Star I believe na 1 then 10 yung pinakamataas na ibibigay. Siguro yun yung instruction ni Nawat mga kapolitika dito sa mga judges. So apparently is hindi po nakapasok nga itong si Gazini Ganados dito sa top 10 ng bare face challenge. So ako personally mga kapolitika, hindi ko rin alam yung mga criteria nila dito sa pagpili sa top 5 or top 10 sa bare face challenge or yung score na ibinibigay, kasi doon sa ibang mga judges is mataas, pero merong judge kasi na mababa ang binibigay, kung kaya nahihila pababa. At halimbawa na nga lang dito is itong kay Gazini Ganados na mataas pa naman ang expectation sa kanya ng mga tao. So sa tingin ko dito ay talagang masasabi natin mga kapolitika na nagsisimula ng gumalaw itong si Osmil, at ever since naman ay parang ayaw ni Osmil dito sa mga kandidata ng Pilipinas. So kasi parang ang Pilipinas ang nagiging competitor ng Venezuela pagdating sa beauty pageant,
most especially sa Miss Universe. So in fact, ang Pilipinas ngayon at Venezuela ay nagko-compete sila dito sa top 1 at top 2 na spot pagdating sa paramihan ng corona. So yung mga nagsasabi na itong galawan ni Usmil ay parang meron ng something dito sa pagbibigay niya ng score sa ating mga candidate, mga kapolitika at mga representative, I believe na doon na papunta mga kapolitika. So very unpredictable, most especially dito sa binigay niya na score sa evening gown ni Gazini na medyo mataas and then biglang bumagsak doon sa bare face challenge. So hindi mo ma-predict kung gusto niya or kung ayaw niya. At yun nga mga kapolitika, parang nagdududa na rin po tayo dito sa kredibilidad ng ibang mga judges. Okay, so hindi natin talaga malaman, matansya kung ano ba talaga yung hinahanap nila kasi may mataas, merong sobrang baba naman. So di ba parang nadadaan na lang sa politika itong competition sa MGI All-Star. So sana is hindi naman tuluyang mawala sa top 5 itong si Gazini Ganados dito sa competition dahil nga dito sa mga controversial na pagbibigay ng mga judges ng mataas tapos biglang sobrang baba naman na score, parang nahihila tuloy pababa. Okay, so yun mga kapolitika ang ating masasabi at magreaksyon dito sa mga nagaganap ngayon sa MGI All-Star. Although tayo is natutuwa na transparent na yung score, pero parang magugulat ka lang din naman at mapapaisip bakit ganun kababa yung score na ibinigay, and whereas yung ibang mga judges naman is medyo mataas. So siguro ang gagawin dito ng organization is mag-set sila mga kapolitika ng 6 to 10 na score kasi kawawa naman yung ibang mga delegate na kung saan ay binigyan lang ng 1 na score. Parang discrimination na ito. Okay, most especially doon sa iba kanina na marami ang mga pageant supporters nagsabi parang discriminate daw yung ibang mga candidate dito sa MGI All-Star kasi binigyan ng 1 na score ni Omar Harfouch. So sana is itaas konti, 5 or 6, then 10 yung pinaka-highest score. Okay, so yun mga kapolitika, at antabayan natin yung part 2 ng preliminary competition bukas dito sa nagpapatuloy pa rin na MGI All-Star. So ano mga kapolitika ang yung masasabi dito sa score na ibinibigay ng mga judges sa ating candidate at sa ibang mga representative ng MGI All-Star? Kayo po ba ay naniniwala na may luto-luto at napopolitika itong competition na ito? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Okay guys, the preliminary competition evening gown has officially started for the very first edition of MGI All-Stars. They are our beautiful hosts on stage. Guys, for the very first time, something very extraordinary. We are able to see the results live on the stage as it is happening in real time. So this is really revolutionary. This is something that Papa Nawat has said that he is going to do for the very first edition of MGI All-Stars. Alexandra from Canada was the very first delegate on stage, and as you can see, her scores were displayed on the stage. Let's have a look. There we go guys, the competition just started, so I'm going to keep you guys updated and I will be back. Let me know your thoughts in the comment section. Ciao for now.